Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa araw ng March 1, 2026. Sa pagdating ng March 1, mararamdaman mo ang isang malakas na udyok na yakapin ang iyong pagiging kakaiba at ang mga makabagong kaisipan na matagal mo nang pinaplano sa iyong isipan. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talas ng kaisipan upang makita ang mga solusyon sa mga problemang tila wala ng lunas para sa ibang tao sa paligid mo. Huwag kang matakot na maging iba ang pananaw dahil ang iyong pagiging orihinal ang magsisilbing susi upang mabuksan ang mga pintuan ng oportunidad na magdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng tagumpay at pagkilala sa iyong mga natatanging talento. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong kakayahan sa paggamit ng teknolohiya at ang iyong mabilis na pag-angkop sa pagbabago ay lubos na mapapakinabangan ng inyong pangkat. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga proyektong may kinalaman sa kapakanan ng nakararami, at ang iyong pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magbubunga ng isang mas matatag na pundasyon para sa iyong propesyonal na paglago. Gamitin ang iyong natural na karisma upang hikayatin ang iyong mga kasamahan na magtulungan tungo sa isang layunin na hindi lamang para sa sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng miyembro ng organisasyon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang gastusin para sa mga gadget o mga subscription na maaaring hindi mo naman madalas na ginagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaaring may lumitaw na pagkakataon para sa isang bagong pagkakakitaan na may kaugnayan sa social media o digital na sining. Ngunit kailangan mong maging maingat sa pagpirma ng anumang kasunduan hanggat hindi mo nababasa ang lahat ng maliliit na detalye. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na bunsod lamang ng panandaliang udyok ng damdamin ay magbibigay sa iyo ng seguridad na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman para sa hinaharap. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masiglang palitan ng kaisipan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang kapareha na kaya ring tumanggap sa iyong pagiging malaya at sa iyong mga pangarap na lampas sa karaniwan. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kalayaan sa iyong katuwang at ang pakikipag-usap ng may sapat na pag-unawa ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali. Para sa mga naghahanap pa ng pag-ibig, ang iyong pagiging palakaibigan at ang iyong marangal na pagkatao ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na puno ng tawanan, pakikipagsapalaran, at malalim na pagkakaunawaan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong sirkulasyon ng dugo at sa iyong mga bukong-bukong na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang humpay na pagkilos. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga at mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya nang hindi nagpapabigat sa iyong pakiramdam, kaya mainam na maglaan ng oras para sa mga ehersisyong may kinalaman sa tamang pag-stretch at paggalaw. Ang pag-iwas sa labis na paggamit ng mga gadget bago matulog at ang paglalaan ng oras para sa sariwang hangin ay makakatulong upang muling maibalik ang iyong sigla at mapanatili ang iyong magandang disposisyon sa maghapon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapamagitan at tagapagtaguyod ng katarungan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga hindi pagkakaunawaan na nangangailangan ng iyong lohikal na pananaw. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano ipapahayag ang isang mahalagang mensahe sa isang grupo, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang maging malinaw ang kanilang komunikasyon. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat impormasyon na iyong matatanggap ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, pagsusulat, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging makabago at mapanuri sa bawat detalye. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lamang ang nakasanayan mo na. Bagkus ay subukan ang mga makabagong platform na magpapakita ng iyong pagiging leader sa larangan ng malikhaing pag-isip habang pinapanatili ang kalidad ng iyong mga gawa. Ang pagbuo ng isang bagay na makakapagbigay ng tamang inspirasyon sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na magpapatibay sa iyong tiwala sa iyong sariling kakayahan. Para sa pamilya,
Asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang mapanatili ang kaayusan sa pagitan ng mga miyembro na may magkakaibang pananaw sa isang partikular na usaping pampinansyal. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay dahil kaya mong magpatawa at magpagaan ng mabigat na atmosfera sa pamamagitan ng iyong mga kwento at positibong pananaw sa mga pagbabago. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga hinaing ng may sapat na pasensya, dahil ang matatag na pamilya ang iyong tunay na sandigan sa lahat ng oras. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa paglahok sa isang grupo o organisasyon na may layuning makatulong sa lipunan sa malikhaing paraan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga dokumento o ayusin ang iyong mga gamit sa komunikasyon, gaya ng iyong telepono, upang maging mas produktibo, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga ingay ng paligid ay humadlang sa iyong focus. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa agham, sining, o sosyolohiya. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang taong may malawak na kaalaman. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap. Iwasan ang pagiging masyadong aloof o ang paglayo sa iyong mga mahal sa buhay dahil lamang sa dami ng iyong iniisip, sapagkat ang pakikipag-ugnayan sa iba ay mahalaga upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Ang pagpapanatili ng iyong sariling limitasyon sa pakikipag-usap ay magbibigay sa iyo ng higit na respeto mula sa ibang tao. Kaya matutong tumahimik kung kinakailangan, ngunit huwag kalimutang magpakita ng malasakit. Ang pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong integridad ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong marangal na puso sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga email, mensahe, o mga dokumento na iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong tugon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng linaw sa mga bagay na tila malabo ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong buhay. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong isipan sa pamamagitan ng pagsusulat sa iyong journal o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga sa kama. Ang kaayusan sa iyong mga kaisipan ay refleksyon ng kaayusan sa iyong kapaligiran. Kaya ang paglilinis ng iyong mesa o pag-aayos ng iyong mga file ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon na dulot ng sobrang pag-isip. Ang pagpapasalamat sa bawat magandang kwentong iyong narinig o ibinahagi sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang matatagpuan sa dami ng iyong alam kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong kaalaman upang makatulong sa kapwa ng may pagpapakumbaba. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon.
Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 11, 22, at 33. Ang iyong maswerteng kulay ay asul dagat o pilak na sumisimbolo sa inobasyon at kalayaan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsubok ng isang bagong aplikasyon na magpapadali sa iyong trabaho, ang pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa iyong mga makabagong ideya, o ang pagbisita sa isang lugar na hindi mo pa kailanman napuntahan upang makakuha ng bagong inspirasyon.